Hi! Welcome back po. Isn't obvious that my favorite color is green? There's a lot of reason and one is that I've been part of green-blooded tribe during college days. Green-blooded, that is how they call you if you graduated from a prestigious university in Taft, Manila, the De La Salle University. Green, being the color of nature, represents growth, harmony, fertility, and freshness. It is the most restful and relaxing color to the eye optically due to its spectral wavelength. As nature's most dominant color, it embodies the natural world. It also suggests stability and endurance, highlighting the Earth's vitality and cycle of life. Studies have shown that being surrounded by green can have a positive impact on our mental health. Green has a soothing and calming effect as it associated with qualities such as harmony, balance, and a sense of security. Medical researchers said that it can also improve vision. Green is very restful to the eye, and it's the opposite end of the spectrum to red. So let's go green! Ang star po sa ating video for today ay ang tinaguriang the longest living actress who lived for 95 years and still active in showbiz during her twilight years. She was a Filipino actress whose career spanned nearly 8 decades and had done close to 400 movies. Naging romantic leading lady siya noong kanyang kabataan at napangaralan sa kanyang mga role kinalaunan bilang isang ina o mga elderly roles depicting Filipino struggles and their lifestyle. Isa rin siya sa mga naging box office queen ng dalawang dekada noong dekada 40 at dekada 50 at nabigyan rin ng maraming awards sa local at international award-giving bodies. Siya ay walang iba kundi ang legendary actress na si Anita Linda. Ang kanyang tunay na pangalan ay Alice Buenaflor Lake. Ipinanganak siya noong November 29, 1924 sa lungsod ng Pasay. Ang kanyang ama ay si James Lake, isang American soldier at mining engineer. Ang ama ni Alice ay kapatid ng isang Hollywood actress na si Alice Lake noong uso pa ang silent film sa Amerika, mga taong 1920s. Ayan po ang larawan ni Alice Lake. Napakaganda di po ba? At sa kanya hango ang pangalan, ang tunay na pangalan ni Anita Linda na Alice. Panglima si Alice sa 13 magkakapatid. Wow ha, sobrang isang dosena sila. So, well, I think nung mga panahon na yun is paramihan talaga ng mga anak. Silang nagpadami ng populasyon. Kasi sa father side ko din is 16 silang magkapatid. Nagsettle ang pamilya nila Alice sa Pugad Baboy sa Bulacan at doon sila lumaki sa 10 ektaryang lupa na may malaking mansion at 3 kotse. Ayon pa sa isang panayam kay Anita Linda ay maraming puno ng prutas sa kanilang lupain, ngunit lumaki siyang masyadong mahiyain. Actually, ang mother niya is mahilig daw magpa-party sa bahay nila at hanggang silip lamang siya sa mga yon. Nagtapos siya ng elementarya sa Polo Elementary School at sa Good Shepherd Convent High School naman siya nagtapos ng sekundarya. Taong 1940 sa edad na 16 ay nanood ng isang pagtatanghalo stage show si Alice sa Avenue Theater sa Maynila.
Ang isa sa mga gumaganap na aktor ay si Leopoldo Salcedo, isa sa mga naunang artista. At habang kaeksena niya si Lupito nung time na yun ay nawala siya sa konsentrasyon. Nang mapatingin siya sa front seat ay makita niya ang isang magandang dalaga na may suot na banda ng pula. Iyon ay walang iba kundi si Alice. Pagkatapos ng pagtatanghal ay pinatawag ng direktor na si Lamberto Avellana, si Alice at inalok siya nitong mag-artista. Nagdahilan si Alice na siya ay mahiyain, ngunit pinapunta pa rin siya ng direktor sa susunod na araw para sa rehearsal. Hindi sumipot si Alice kaya pumunta talaga si Direk Avellana sa kanilang bahay at nagpaalam sa kanyang ama. Pumayag naman ang kanyang ama kaya sinubukan na rin ni Alice ang pag-arte. At inamin naman niya kalaunan na nagustuhan niya ang karerang ito. Ang una niyang stage show ay may pamagat na high school, isang silent show at extra lamang siya dito. Sumunod niyang proyekto sa entablado ay may pamagat na Biyernes sa Quiapo, kung saan siya nang bida katambal si Jaime de la Rosa. Si Jaime, by the way, ay kapatid ng matinee idol na si Rogelio de la Rosa. Ang pangatlo at huli niyang proyekto sa entablado ay may pamagat na Aksesorya at katambal na niya dito ang isang aktor na nakapansin sa kanyang ganda nung nanunood siya, walang iba kundi si Leopoldo Salcedo. Taong 1941 ay nakuha siya ng LVN Pictures na makasama sa pelikulang Tia Juana na dinirect din ng naging national artist na si Lamberto Avellana at dito siya binigyan ng screen name na Anita Linda. Ang pelikula ay katatapos lamang nilang gawin nang dumating ang mga Hapones sa bansa nang lumaganap na sa Asya ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naipalabas lamang ang pelikula noong 1943 during Japanese occupation. Nakasama ni Anita dito sa pelikula sila Mila Del Sol at Fred Cortez. Si Fred Cortez ay isang mistisong actor na ang tunay na pangalan ay Fred Louis Osborne at isa sa mga favorite leading man ng LVN Pictures before World War II. Na-inlove agad sa kanya si Anita, who wouldn't? Ang pogi po ni Mr. Fred Cortez, ayan o ang kanyang larawan, very hunk. During Japanese occupation ay natigil muna ang paggawa ng mga pelikula kaya nagtanghal muna ng mga vaudeville shows si Anita sa Avenue Theater sa Maynila. Taong 1945 ay ikinasal sila ni Fred at nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit sa kasamang palad ay binawian ng buhay ang kanilang anak noong 11 months pa lamang at kasagsagan ito ng gyera dahil dumating na ang mga Amerikano para palayain tayo sa mga Hapon. Anita grieved over that loss and compounding the pain was the difficulty of giving her dead child a decent Christian burial. It was almost the liberation time and the American soldiers were fighting it out with the Japanese at the La Loma Cemetery. Hating gabi nila dinala sa sementeryo ang bata upang ilibing kung kailan tulog na ang mga sundalo. Nang matapos ang digmaan at lumaya tayo sa mga Hapon, ay kinumbinsi ni Fred si Anita noong 1946 na mag-migrate sila sa Amerika dahil nandoon ang kanyang mga kapamilya. But their US stint was not exactly the realization of Fred's American dream. It was actually a nightmare for both of them dahil wala silang pera. Naalala pa ni Anita na minsan daw ay inaya siya ng pamilya ni Fred na manood ng sine at pumayag naman siya para makabanding ang mga ito. Ngunit pagdating ng sinihan ay walang bumili ng ticket para sa kanya at wala din siyang pera, kaya
siya ay napahiya at umuwi na lamang. Dumating pa ang isang problema nang mabuntis ulit si Anita at ngayon ay nag-aalala siya kung saan siya manganganak. Wala silang pera para sa pribadong ospital at pwede naman siyang manganak sa military hospital ng libre, ngunit kailangang mag-sign up ni Fred sa military service. Habang naiisip ito ay naisipan daw ni Anita ang umakyat ng gusali at handa na siyang tumalon upang tapusin na ang kanyang miserableng buhay. Noon lamang pumayag si Fred na sumali na sa military. And Anita eventually rewarded him with a son, his junior, Fred Cortez Jr. Nang 5 buwan ang kanilang anak, taong 1947, Anita had enough of their American nightmare. Umuwi siya ng Pilipinas at iniwan na niya si Fred sa Amerika. Sa tulong ni Direk Lamberto Avellana ay nabigyan siya ng pelikula ng Premier Productions at dinirect din siya ni Direk Avellana sa pelikulang Sekreta ang Hong Kong noong 1947. Sunod naman ay naging bida siya sa pelikulang Alias Sakim, katambal si Leopoldo Salcedo. Good riddance, kumita ng malaki ang lahat ng pelikulang ginawa niya sa Premier Productions. In time, she became the film outfit's top contract star, delivering not only revenues but also prestige for the company. With a fat paycheck that she got from Premier ay nakabili siya ng sarili niyang bahay. Dahil gusto niya ng tahimik at relaxing na lugar ay napili niyang magpatayo sa Makati sa may Pasong Tamo na nung time na yun ay puro palayan pa. Grabe no, can you imagine Makati City nung panahon na yun puro palayan? Parang I want to go back to that time. Kinakantsawan tuloy siya ng mga kaibigan niya kapag binibisita siya sa bahay dahil bakit siya tumira sa gitna ng bukid. Ngunit okay lang yun kay Anita dahil kasama niya ang kanyang anak at ang kanyang isang kapatid na isang single parent na si Mami at ang mga anak nito. October 1950, isang gabi ay umuwi si Anita sa bahay nila na parang normal lang. Maganda pa ang kanyang mood dahil kaka-withdraw lang daw niya ng sahod niya sa Premier nung time na yon at galing pa siya sa isang dinner party. Pagpasok niya ng kanyang kwarto ay nandun ang kanyang mga pamangkin at anak na nagbabasa ng comics. Habang nagbibihis siya at nakaupo sa kanyang dresser upang tanggalin ang makeup, ay parang nagutom siya kaya humingi siya ng isang basong gatas at tumayo naman ang isang bata para kumuha sa kusina. Maya-maya ay nakarinig sila ng isang malaking ingay sa labas at ayon sa ilang article, ay lumabas sila kasama ng mga bata para silipin at nakita nila ang isang lalaki na tinututukan ng baril ang batang kumuha ng gatas sa kusina. Ayon naman sa ilang article ay kumuha ng tubig ang bata sa kusina at nang marinig nila ang ingay ay parang nagkulong sa kwarto si Anita kasama ang ilan niyang pamangkin at ang kanyang anak. Lumuhod at nagmakaawa ang kanyang kapatid na si Mami sa lalaking akyat bahay, ngunit maya-maya ay nakarinig sila ng isang malakas na putok ng baril. Paglabas nila ng kwarto ay nakita niyang patay na ang kanyang kapatid at lumayo na ang akyat bahay. While still in grief over her sister's death, Anita took on a film, resolved to get on with life, at least for the sake of her son and the children of her sisters that were left behind. The recent tragedy may have broken her spirit, but at least with her movie career, she was stable financially. Taong 1951 ay natupad ang pangarap ni Anita na maidirect ng magaling na direktor na si Gerardo de Leon sa pelikulang Sisa. By the way, later on, si Gerardo ay naging national artist din, gaya ni Direk Avellana. Ang pelikulang Sisa ay base sa trahedya ng isang karakter sa Jose Rizal's novel na Noli Me Tangere.
Nanalo dito si Anita ng Best Actress Award sa Maria Clara Award Giving Body. Muli siyang dinirect ni Direk Gerardo de Leon sa pelikulang Sawa sa Lumang Simboryo noong 1952 at naging nominado siya dito sa FAMAS Best Actress Award. Taong 1952 din, when her glorious stint at Premier Productions unfortunately came to an end when the company was beset with labor issues. May choice naman siya na kumampi sa kumpanya dahil naging paborito siya ng production, ngunit mas pinili niyang tulungan ang mga lowly studio workers upang malaman ang kanilang mga hinaing. Hindi ito nagustuhan ng premiere hanggang magsara muna ito noong 1957. May mga natapos pa rin naman siyang pelikula at naipalabas ito noong 1958. Sumubok si Anita na makakuha ng proyekto o kontrata sa ibang movie outfit, ngunit tinanggihan siya ng mga ito dahil kumalat ang balitang pro-labor siya at kakampi ng mga miyembro ng union. Filmmaking was a business after all, and the last thing they need is an actress championing the rights of the studio. Narito naman ang mga naitilang pelikulang nagawa ni Anita Linda mula 1947 hanggang 1960. Pagkatapos ng panandaliang pahinga sa showbiz, at dahil magaling talaga siyang artista, kinalaunan ay naging aktibo ulit siya sa paggawa ng mga pelikula. Taong 1961 ay muli siyang napanood sa pelikulang Nag-uumpugang Bato ng Larry Santiago Production. May mga taon din na may pagitan ang paggawa niya ng mga pelikula, ngunit ang maganda ay may mga producer na kumukuha na sa kanya. Taong 1964 naman, nang mabalitaan niyang lumisan na ang kanyang dating asawa na si Fred Cortez Sr. sa Amerika sa edad na 42 years old. Ang kanilang anak naman na si Fred Cortez Jr. ay nag-artista din, at nakagawa ito ng isang pelikula noong 1969, ang Dalawang Daigdig ni Carlota. 3 pelikula naman ang nagawa ni Fred Jr. noong 1970. Una ay ang Blue Boy, pangalawa ang Agent Silencer at ang Pritong Brashears, at panghuli ay ang Omar Cassidy and the Sandalias Kid. Pagkatapos nito ay mas pinili ni Fred ang mamuhay ng tahimik sa Amerika, habang si Anita naman ay aktibo pa rin sa showbiz. Nagkaroon pa ng isang anak si Anita, isang babae na si Francesca Lake Legaspi, at hindi na siya muling nagpakasal at pinanatiling pribado ang kanyang personal na buhay. Si Francesca or Belle naman ay mas piniling tumira sa California sa Amerika. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Anita mula 1961 hanggang 1970. Dekada 70 nang sumikat ang isang direktor na naging national artist din na si Lino Brocka.
Anita gained renewed critical acclaim in maternal roles she played for Broca in Tinimbang Ka Ngunit Kulang noong 1974, Isa, Dalawa, Tatlo noong 1974 din at nanalo siya ditong Best Supporting Actress sa FAMAS, at ang huli ay ang Jaguar noong 1979. Dito sa pelikulang Jaguar ay nominated siya as Best Supporting Actress for Gawad Urian and Palme d'Or at the 1980 Cannes Film Festival. Taong 1982 ay ginawaran siya ng natatanging Gawad Urian ng manunuring pelikulang Pilipino. Naranasan din ni Anita ang maidirect ng mga magagaling na direktor noong dekada 80 at 90. Kagaya ni Joey Goshingfiao sa Temptation Island noong 1980, Mike De Leon sa Sister Stella L noong 1984, William Pascual sa pelikulang Takaw Tukso noong 1986, at nanalo siya dito ng Gawad Urian Best Supporting Actress noong 1987. Chito Ronyo sa pelikulang Itanong Mo sa Buwan noong 1988. Muli ay dinirek siya ni Lino Broca noong 1990 sa pelikulang Gumapang Ka sa Lusap. Narito naman ang mga naitalang pelikula niya mula 1971 hanggang 1990. Ang kanyang pelikula na dinirect ni Mario O'Hara na may pamagat na Ang Babae sa Bubungang Lata noong 1998 ay nagpapanalo sa kanya ng kanyang pangalawang FAMAS Best Supporting Actress Award. She set the record as the oldest actress to ever win a FAMAS at age 74. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa niya ng pelikula kahit umabot na siya ng 80 years old. She's like Mary Walters din na talagang minahal ang film industry. Taong 2008 ay nagbida siya sa independent film na Adela na dinirect ni Adolfo Alex Jr. Ito ay tungkol sa isang matandang babae na nag-celebrate ng kanyang pang-80th birthday na hindi man lang siya dinalaw ng kanyang mga anak. Nanalo siya dito ng Best Actress Award sa 10th Cine Manila International Film Festival, Southeast Asian Film Competition. Nanalo din siya sa pelikulang ito as Best Actress sa Young Critics Circle at the same award katay niya si Judy Ann Santos sa Gawad Tanglaw Award. The New York Times film critic Stephen Holden praised Anita Linda's performance in this movie as quietly transfixing. Taong 2009 ay binigyan siya ng Empress ng Lino Broca Lifetime Achievement Award. Taong 2012 ay muli siyang nanalo ng Best Supporting Actress sa pelikulang Santa Niña sa Cine Malaya 2012. Ang huling pelikulang nagawa niya ay may pamagat na Tatlong Bibe noong 2017. Narito naman ang mga naitalang pelikula na nagawa niya mula 1991 hanggang 2017. Maliban sa paggawa ng mga pelikula ay marami ring proyekto sa telebisyon si Anita. Narito naman ang kanyang mga programa o show sa telebisyon mula noong 1980 hanggang 2016.
and death is inevitable. Pumanaw si Alice or Anita Linda noong June 10, 2020 sa edad na 95 years old. The news came from director of her two movies, Adela and Circa, Direk Adolf Alex Jr. According to Direk Adolf, Anita was like a grandmother to him. Umuwi ng Amerika ang kanyang dalawang anak na sina Fred Osborne at Francisca Lake Legaspi. Inihatid si Alice sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. And a multi-talented and award-winning actress has finally rest in peace. Narito naman ang kumpletong awards at nominations niya mula sa iba't ibang award-giving bodies. Anita Linda is truly a legend in the industry, and she has helped mold Philippine cinema through her contributions over the decades. She has been gifting us with her brilliant acting performances and serving as a pillar for generations. She is a woman and an actress for all seasons. That she has beautifully survived the crisis in her professional and personal life is a glowing tribute to her own inner strength. A woman of lesser stuff would have easily crumbled to pieces under the weight of her trying experiences. It's not therefore superfluous to say that she is her own trophy. Long live Queen Anita Linda. Long live for all of us. Thank you for the support. Hanggang sa muli.